Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nagtipon-tipon muli sa ating online na pagtitipon at ako ay labis na natutuwa na kayo ay narito. Sa mga sandaling ito, tayo ay magkakaroon ng isang makabuluhang pag-uusap na tiyak na makakatulong sa ating espiritual na paglalakbay. Ang ating tema sa araw na ito ay may urgent na magsasabi sa iyo sa langit. Hindi mo pwede pansinin ang paglabas na ito. Bilang mga mananampalataya, mahalaga ang ating koneksyon sa ating may kapal. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating buhay. At minsan may mga mensahe na nais siyang iparating sa atin. Ang ating paksa ngayon ay naglalayong ipaalala sa atin na may mga bagay na dapat nating bigyang pansin. Lalo na ang mga mensahe mula sa langit na makatutulong sa ating pagsusumikap na maging mas mabuting tao. Ngunit bago tayo sumisid sa mas malalim na talakayan, nais kong hikayatin kayong mag-comment sa ibaba. Ano ang inyong mga saloobin? Mayroon ba kayong karanasan na sa tingin ninyo ay mula sa langit? Ang inyong mga kwento at opinyon ay mahalaga sa ating komunidad at nagnanais akong marinig ang inyong mga boses. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na mensahe at inspirasyon na tiyak na makakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Ngayon, balik tayo sa ating tema. Ang mensahe mula sa langit ay maaaring dumating sa maraming anyo. Minsan, ito ay sa pamamagitan ng mga pagkakataon na bumabanggat sa ating mga plano, mga tao na dumarating sa ating buhay, o kahit sa mga simpleng senyales na ating nakikita sa ating paligid. Napakahalaga na tayo ay maging mapanuri at bukas sa mga mensaheng ito. Hindi natin alam kung kailan o paano tayo bibigyan ng mga pahiwatig na magdadala sa atin sa mas mataas na antas ng ating pananampalataya. Sa ating pag-uusap, atin ding talakayin ang mga paraan kung paano natin maihahanda ang ating sarili upang matanggap ang mga mensahe mula sa langit. Isang mahalagang aspeto ay ang ating tahimik na pagninilay-nilay. Maglaan tayo ng oras upang manalangin at makipag-usap sa Diyos. Sa mga sandaling ito, tayo ay nagiging bukas sa mga ideya at inspirasyon na maaring dumating sa atin. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang paraan ng paghingi, kundi ito rin ay pagkakataon para tayo ay makinig. Maaari ding makuha ang mga mensahe mula sa mga banal na kasulatan. Ang Biblia ay puno ng mga aral at mensahe na maaaring magsilbing gabay sa ating buhay. Sa bawat taludtod, mayroong mga pahiwatig na nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang ating mga desisyon at mga hakbang. Kaya naman, iminumungkahi ko sa inyo na maglaan ng oras upang magbasa at magnilay sa mga salita ng Diyos. At huwag kalimutan ang suporta ng ating komunidad. Sa ating paglalakbay, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang mga tao sa paligid natin ay maaring maging daluyan ng mga mensaheng mula sa langit. Kaya't maging bukas tayo sa mga payo at opinyon ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa mga darating na minuto, mas malalim pa nating susuriin ang mga pahiwatig na ito at kung paano natin sila mapapansin sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag kayong aalis dahil tiyak na may mga bagay na nais iparating sa inyo ang langit. Tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay na may tiwala at pag-asa na ang bawat hakbang na ating gagawin ay may layunin at kahulugan. Muli, kung kayo ay may mga katanungan o nais ibahagi, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa ating komunidad. Kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay at ang kanyang mga mensahe ay laging naririyan para sa atin. Salamat at makakasama natin ang bawat isa sa ating paglalakbay patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa Hebreo 12:1-2, tinutukoy ang isang mahalagang mensahe na nagbibigay diin sa ating espiritual na paglalakbay. Sa talatang ito,
Sinasabi na tayo ay dapat magtapon ng anumang hadlang at mga kasalanan na bumabalot sa atin. Ang mga salitang ito ay tila nag-aanyaya sa atin na pahalagahan ang ating relasyon sa Diyos at maging sensitibo sa Kanyang mga mensahe. Ang ating buhay ay puno ng mga distractions at pagsubok at madalas tayong naliligaw ng landas. Ngunit ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong magtuon sa ating mga layunin at pangako mula sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kahulugan at direksyon sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng urgent o agarang mensahe mula sa langit ay isang paalala na hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang mga tawag na ito sa ating araw-araw na buhay. Merong mga pagkakataon na ang Diyos ay nag-uusap sa atin sa pamamagitan ng mga sitwasyon, tao o kahit na mga salitang ating naririnig. Ang ating pagtuon sa mga mensaheng ito ay nagiging susi sa ating espiritual na pag-unlad, sa pagtanggap at pag-unawa sa mga tawag mula sa langit. Nagiging mas maliwanag ang ating landas patungo sa Kanya. Isipin natin ang mga hadlang at kasalanan na nabanggit sa talata. Ang mga ito ay maaaring magpahina sa ating pananampalataya at makapagpabagal sa ating paglalakbay. Kung hindi tayo magiging mapanuri at hindi natin ibabato ang mga ito, maaari tayong makalimot sa mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal na nais iparating sa atin ng Diyos. Ang ating pagtuon sa mga bagay na ito ay nagiging dahilan upang hindi natin marinig ang mga tawag na nagmumula sa langit. Minsan, ang mga simpleng sitwasyon tulad ng pag-usap ng isang kaibigan o ang pagbabasa ng isang talata sa Biblia ay maaaring maging daan upang tayo ay makapag-isip at makapag-reflect sa ating buhay. Mahalaga rin na tandaan na ang mga mensahe mula sa langit ay hindi lamang para sa ating sariling kapakanan. Ang mga ito ay nagdadala ng mga aral at inspirasyon na maaari nating ibahagi sa iba. Sa ating paglalakbay, maaari tayong maging instrumento ng Diyos upang iparating ang Kanyang mensahe sa iba. Ang ating buhay ay dapat maging isang salamin ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Sa pagtanggap ng mga tawag mula sa langit, tayo rin ay nagiging daan upang ang iba ay makaranas ng Kanyang pagmamahal. Sa pagninilay-nilay sa Hebreo 12:1-2, makikita natin na ang pagtutok sa mga layunin at pangako ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa ating sariling pag-unlad. Ito rin ay tungkol sa ating responsibilidad bilang mga tagasunod ni Kristo na ipahayag ang Kanyang mensahe. Ang pagiging alerto sa mga tawag mula sa langit ay isang pagkakataon na tayo ay maging bahagi ng Kanyang plano para sa mundo. Sa pamamagitan ng ating mga desisyon at aksyon, maaari tayong magbigay inspirasyon sa iba na pahalagahan din ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang pagkakaroon ng urgency sa mga mensaheng ito ay nagtuturo sa atin na ang buhay ay maikli at bawat sandali ay mahalaga. Hindi tayo dapat magpaliban sa ating mga espiritual na obligasyon. Ang ating pagtugon sa mga tawag mula sa langit ay maaaring mangailangan ng agarang aksyon. Sa mga pagkakataong tayo ay tinatawag na gumawa ng mabuti o tumulong sa kapwa, dapat tayong maging handa na tumugon. Ang ating pagtugon sa mga tawag na ito ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay patungo sa kabanalan. Sa huli, ang ating espiritual na paglalakbay ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral, pagtanggap at pagtugon sa mga mensahe mula sa langit. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga hadlang at kasalanan at sa pagtutok sa mga layunin ng Diyos, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Ang ating buhay ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi ito rin ay isang pagkakataon upang ipamahagi ang Kanyang pagmamahal sa mundo. Sa bawat mensahe na ating naririnig, mayroong isang pagkakataon na tayo ay lumago at maging mas mabuting tao. Huwag nating baliwalain ang mga tawag mula sa langit.
Ito ang mga pagkakataon na nagdadala ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Sa ating pagninilay sa temang may urgent na magsasabi sa iyo sa langit, hindi mo pwede pansinin ang paglabas na ito. Mahalagang balikan ang mga mensahe ng mga talata sa Biblia na nag-aanyaya sa atin na maging mapanuri at handang makinig sa mga tinig mula sa langit. Sa Mateo 7:7-8, sinasabi na, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ang mga salitang ito ay tila nagsasabing, may mga sagot na handog ang Diyos, ngunit kinakailangan natin itong hanapin, hingin at maging bukas sa mga mensaheng ipinapadala niya. Maraming tao ang naglalakad sa mundong ito na tila walang pakialam sa mga senyales at mensahe mula sa Diyos. Sa ating abala at masalimuot na buhay, madalas tayong nadidistract sa mga material na bagay at mga alalahanin na hindi natin napapansin ang mga pagkakataon na ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Maaring ito ay sa pamamagitan ng mga tao sa ating paligid, mga sitwasyon na ating nararanasan o kahit sa mga tahimik na sandali ng pagninilay at panalangin. Ang mga ito ay maaring maging mga paanyaya mula sa langit na dapat nating pahalagahan. Sa Hebreo 2:1-2, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtapon ng mga hadlang at kasalanan upang makatuon tayo sa ating espiritual na paglalakbay. Tayo nga'y magpatuloy sa pagtakbo sa takbuhan na itinalaga sa atin na nakatuon ang mga mata kay Jesus. Ang pagtutok sa ating layunin at sa mga pangako ng Diyos ay mahalaga. Sa konteksto ng ating tema, ang pagtanggap sa mga mensahe mula sa langit ay nangangailangan ng ating buong atensyon. Kung tayo ay abala sa mga bagay na hindi mahalaga, paano natin maririnig ang mga urgent na mensahe na ipinapadala sa atin? Minsan, ang mga mensaheng ito ay maaring magdala ng mga hamon o pagbabago sa ating buhay. Ang mga ito ay maaring maggudyok sa atin na gumawa ng mga desisyon na hindi natin inaasahan. Sa 1 Thessalonica 5:19-21, pinapayuhan tayong huwag hadlangan ang banal na espiritu at maging mapanuri sa lahat ng bagay. Subukan ang lahat ng bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Ang pagkakaroon ng espiritual na discernment ay napakahalaga. Dito natin makikita ang koneksyon sa ating tema. Ang mga mensahe mula sa langit ay hindi palaging madaling tanggapin, ngunit sila ay mahalaga at dapat nating bigyang pansin. Ang pagsunod sa mga mensaheng ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa ating komunidad. Kapag tayo ay tumugon sa tawag ng Diyos, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Ang ating mga desisyon at aksyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng iba. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nakikinig at tumutugon sa mga mensahe mula sa langit, tayo ay nagiging ilaw sa madilim na mundo. Ang ating pananampalataya ay nagiging konkretong halimbawa na maaaring magbigay ng pag-asa at lakas sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Sa huli, ang tema ng may urgent na magsasabi sa iyo sa langit, hindi mo pwede pansinin ang paglabas na ito ay isang paanyaya na maging mas mapanuri at may malasakit sa ating espiritual na paglalakbay. Huwag nating hayaan na ang mga abala ng buhay ay maging hadlang sa ating pakikinig sa tinig ng Diyos. Ang mga mensahe mula sa langit ay hindi lamang para sa ating personal na kapakanan, kundi para din sa ikabubuti ng ating komunidad at ng buong sangkatauhan. Kaya tayo ay maging bukas, maging masigasig sa paghingi ng patnubay, at maging handa sa pagtanggap ng mga mensahe na nais iparating sa atin ng Diyos. Ang mensahe mula sa langit ay laging naroon, handang magbigay ng gabay at liwanag sa ating mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa 1 Thessalonica 5:19-21,
binigyang diin ang pangangailangan na huwag hadlangan ang banal na espiritu at maging mapanuri sa lahat ng bagay. Ipinapakita nito na may mga pagkakataon sa ating buhay na ang Diyos ay nagpapadala ng mga mensahe o senyales na dapat nating pahalagahan. Kapag mayroong mga sitwasyon o mga pangyayari na tila nagbibigay ng mensahe mula sa langit, dapat tayong maging handa upang pahalagahan ang mga ito at isaalang-alang sa ating mga desisyon. Sa mundong puno ng ingay at abala, madaling makalimutan ang mga mensahe na nagmumula sa Diyos. Maraming tao ang abala sa kanilang araw-araw na buhay. Nakakalimutan ang mahalagang mga bagay na espiritual na nakatago sa likod ng mga pangkaraniwang karanasan, ang mga gawain sa opisina, mga responsibilidad sa pamilya at iba pang mga alalahanin ay maaring magdulot sa atin ng pagkaligaw sa tunay na layunin ng ating paglalakbay. Kaya't mahalaga na tayo ay manghinayang at maglaan ng oras upang makinig sa mga mensahe mula sa langit. Ang mga mensaheng ito ay hindi laging malalakas na tinig. Kadalasang ito ay dumarating sa mas malalambing na paraan sa ating mga puso at isipan. Ang mga mensaheng ito ay maaaring magmula sa mga banal na kasulatan, sa mga karanasan ng buhay o sa mga tao sa ating paligid na nagdadala ng mga aral at karunungan. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap o isang pagkikita ay maaaring magdala ng napakalalim na mensahe na kinakailangan natin sa mga panahong iyon. Kaya't narito ang hamon. Paano natin mapapansin ang mga mensahe mula sa langit kung tayo ay abala at walang panahon para makinig? Mahalaga ring isaalang-alang ang mga hadlang na maaaring humadlang sa atin mula sa pagtanggap ng mga mensahe mula sa Diyos. Ang mga pag-aalinlangan, takot at mga kasalanan ay maaaring magdulot ng balakid sa ating kakayahang makinig sa banal na espiritu. Sa Hebreo 12:1-2, sinabi na dapat nating itapon ang mga hadlang at kasalanan na bumabalot sa atin. Ang mga ito ay maaaring maging mga balakid na nagiging sanhi ng ating pagkaligaw sa ating espiritual na landas. Kapag tinanggal natin ang mga ito, mas madali nating maririnig ang tinig ng Diyos na naguudyok sa atin na kumilos, makinig at tumugon sa kanyang mga tawag. Minsan, ang mga mensahe mula sa langit ay nagdadala ng mga hamon at pagsubok. Maaaring hindi ito laging kaaya-aya o madaling tanggapin. Subalit, dapat nating tandaan na ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng ating paglago bilang mga mananampalataya. Ang mga ito ay nagiging daan upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya't sa kabila ng mga hamon, dapat tayong maging bukas sa mga mensahe na nagmumula sa Kanya. Sa huli, ang pagsisikap na makinig sa mga mensahe mula sa langit ay hindi lamang isang simpleng gawain. Ito ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral at pagtanggap. Tayo ay tinatawag na maging mapanuri, handang tumanggap ng mga aral at karunungan mula sa Diyos. Ang ating paglalakbay ay puno ng mga pagkakataon upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at mas maunawaan ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa ating mga desisyon, dapat tayong maging sensitibo sa mga sinyalis at mensahe na ipinapadala Niya, sapagkat ang mga ito ay nagdadala ng liwanag sa ating landas. Sa susunod na bahagi, tayo ay magpapahayag ng isang panalangin upang humiling ng gabay at kaalaman sa pagtugon sa mga mensahe mula sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa mundo na puno ng mga pagsubok at hamon, kami ay nag-aasam ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay patuloy na nahaharap sa mga sitwasyon na naguudyok sa amin na magtanong at magduda.
Ngunit sa iyong mga kamay, kami ay nagtataglay ng tiwala na ikaw ang aming lakas at kanlungan. Diyos, sa iyong mga pangako, kami ay nagiging matatag. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig. Ang mundong ito ay puno ng mga ingay at distraksyon at madalas naming nalilimutan ang mga mensahe na nais mong iparating sa amin. Sa mga oras ng kaguluhan, naway matutunan naming makinig at tumugon sa mga tawag mula sa langit. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalangan, ipakita mo sa amin ang daan na dapat naming tahakin. O Ama, kami ay nagdarasal para sa mga taong nahaharap sa mga pagsubok, sa mga may sakit at sa mga naguguluhan sa kanilang mga isipan. Punuin mo sila ng iyong kapayapaan at pag-asa. Sa bawat luha at hikbi, naway maramdaman nila ang iyong yakap at pagmamahal. Huwag mo silang pabayaan at ipakita mo sa kanila na mayroong liwanag sa kabila ng dilim. Sa mga pagkakataong sila ay nag-iisa, iparamdam mo sa kanila na sila ay hindi nag-iisa, kundi kasama mo sa kanilang laban. Kami din ay nagdarasal para sa aming mga pamilya, mga kaibigan at komunidad. Naway maging ilaw kami sa isa't isa, nagdadala ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa mga oras na kami ay naguguluhan at nag-aaway, tulungan mo kaming magpatawad at magbigay ng pangunawa. Sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, naway maging dahilan ito upang kami ay magkaisa at magtulungan. Ihandog mo ang mga pagkakataon upang kami ay makapaglingkod sa isa't isa at sa mga nangangailangan ng may malasakit at pagmamahal. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, tulungan mo kaming bumalik sa tamang daan. Ipaalala mo sa amin ang mga aral na iyong itinuro. Naway maging matatag ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang patuloy na lumakad sa landas na iyong itinakda. Ipinagdarasal namin ang mga leader ng aming simbahan. Naway sila ay patuloy na magbigay ng inspirasyon at gabay sa amin. Sa mga araw na kami ay nahihirapan, naway makita namin ang iyong mga palatandaan sa paligid namin. Ang mga simpleng bagay, mga ngiti ng mga tao, mga pagkilos ng kabutihan, ito ay mga paalala na ikaw ay nandiyan. Huwag mo kaming hayaang magpabaya sa mga mensahe na nais mong iparating sa amin. Sa bawat pagdapo ng aming mga mata sa mga bagay na hindi namin nauunawaan, naway maghanap kami ng mga sagot sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. O Diyos, sa kalikasan na iyong nilikha, kami ay humihingi ng inspirasyon. Sa mga bundok, dagat at hangin, kami ay nahahanap ng kapayapaan at pagninilay. Sa mga likha mo, naway matutunan naming pahalagahan ang buhay at ang mga biyayang aming natamo. Sa bawat pag-ibig na aming natatanggap, ito ay patunay ng iyong kadakilaan. Sa mga pagkakataong kami ay bumabagsak, naway makatagpo kami ng lakas sa aming mga kapwa at sa aming mga pananampalataya. Magkailanman naway hindi kami mawalan ng pag-asa. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maging matatag sa aming mga desisyon. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, ipakita mo sa amin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyong pagmamahal. Naway ang aming mga puso ay laging bukas sa mga tawag mula sa langit, at kami ay maging handang tumugon sa mga pagkakataong kailangan mo kaming gamitin. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala, naway maging gabay ang iyong mga salita. Sa mga turo ng aming mga leader, naway matutunan naming sundin ang mga hakbang na patungo sa iyo. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid, naway maging inspirasyon kami sa isa't isa sa tuwina. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, tulungan mo kaming makabalik sa tamang landas na puno ng pag-asa at pananampalataya.
O Diyos na makapangyarihan, patuloy kaming humihingi ng iyong tulong at gabay sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at hirap, kami ay humaharap na may pananampalataya at pag-asa na ikaw ay laging naririyan para sa amin. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, naway matutunan naming makita ang iyong mga plano sa aming mga puso at isipan. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa, kundi ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong kami ay nakaranas ng iyong kabutihan at pagmamahal sa nakaraan. O Amang makapangyarihan, kami ay nagdarasal din para sa mga kabataan sa aming komunidad. Naway patnubayan mo sila sa kanilang mga pangarap at adhikain. Ibinibigay mo sa kanila ang potensyal na makagawa ng mabuti at makapag-ambag sa mundo. Sa mga pagkakataong sila ay naliligaw ng landas, naway iparamdam mo sa kanila ang iyong presensya at gabay. Tulungan mo silang maging matatag sa kanilang mga desisyon at naway magawa nilang maging mga halimbawa ng kabutihan at pagmamahal sa kanilang kapwa. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hamon sa aming trabaho o pag-aaral, naway bigyan mo kami ng lakas at talino na kinakailangan upang malampasan ang mga ito. Ipaalala mo sa amin na ang bawat hirap ay may kaakibat na aral na tutulong sa amin na lumago at umunlad. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa sa aming mga pangarap, kundi ipakita mo sa amin ang mga pagkakataon at daan patungo sa tagumpay. Sa bawat hakbang, naway maging inspirasyon kami sa iba at makapagbigay ng pag-asa sa mga taong nakapaligid sa amin. O Diyos, kami ay nagdarasal din para sa mga lider ng aming bansa. Naway bigyan mo sila ng karunungan at pagkakaisa upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti para sa lahat. Sa mga panahon ng hidwaan at hidwaan, naway maging tagapag-isa sila at ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan. Huwag mo silang hayaang mawalan ng pananampalataya sa kanilang misyon, kundi ipaalala mo sa kanila ang kanilang pananampalataya na naguugnay sa lahat. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga pananaw at opinyon, naway matutunan naming makinig sa isa't isa. Ipaalala mo sa amin na ang bawat isa ay may kwentong dala at ang mga kwentong ito ay maaring maging susi sa aming pag-unawa sa isa't isa. Sa mga oras ng hindi pagkakaunawaan, naway maging mapagpasensya kami at handang makinig, at sa pamamagitan ng pag-unawa, kami ay makakahanap ng solusyon at kapayapaan. Kami ay nagdarasal din para sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Naway maiparating mo sa kanila ang iyong pagmamahal at biyaya sa mga paraan na kanilang maiintindihan. Sa mga pagkakataong sila ay nawawala, ipakita mo sa kanila ang liwanag na nagmumula sa iyong mga salita. Tulungan mo silang makatagpo ng kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Sa pamamagitan ng mga tao na nakapaligid sa kanila, naway maipakita ang tunay na diwa ng pagkakaibigan at pag-ibig na nanggagaling sa iyo. O Panginoon, sa bawat pagdapo ng aming mga mata sa kagandahan ng iyong nilikha, naway maghanap kami ng inspirasyon at pasasalamat. Sa mga bulaklak na namumukadkad at sa mga bituin na nagniningning sa gabi, ipaalala mo sa amin na ang lahat ng ito ay mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat pag-ikot ng mundo, naway maging paalala ito na ang buhay ay puno ng mga oportunidad na dapat ipagpasalamat. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makahanap ng lakas sa mga simpleng bagay na nagbibigay saya sa amin. Sa aming mga panalangin, naway patuloy kaming maging bukas sa iyong mga mensahe at gabay. Huwag mo kaming hayaang maligaw, kundi ituro mo sa amin ang tamang landas na dapat naming tahakin. Sa bawat hakbang, naway magsilbing ilaw kami sa aming paligid, nagdadala ng pag-asa at pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maging matatag sa aming mga desisyon.
Ipinagdarasal namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat ang halaga ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang mga mensahe ng Diyos ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga paanyaya sa ating mga puso at isipan upang tayo'y magbago at lumago. Tayo ay tinawag upang makinig sa Kanya at sa Kanyang mga mensahe. May mga pagkakataon tayong makatagpo ng mga sagot sa ating mga katanungan at mga solusyon sa ating mga suliranin. Minsan, sa ating abalang buhay, maaaring mahirap pahalagahan ang mga tawag ng Diyos. Ang mundo ay puno ng ingay at abala at madalas tayong nalulumbay o naliligaw ng landas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroong isang mahalagang katotohanan na dapat nating tandaan. Ang Diyos ay palaging nariyan, handang makinig, handang umalalay, at handang magbigay ng liwanag sa ating landas. Kung tayo ay maglalaan ng oras upang makinig sa Kanya, makikita natin ang Kanyang mga sinag ng pag-asa sa ating mga buhay. Sa mga pagkakataong tayo'y naguguluhan o nag-aalala, balikan natin ang mga salitang ating pinagnilayan sa ating pagninilay-nilay. Alalahanin natin na ang Diyos ay may mga plano para sa atin, mga plano na puno ng pag-asa at hinaharap. Hindi natin kailangang mag-isa sa ating mga laban. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagiging mga tagapaghatid ng Kanyang mensahe sa iba. Kaya't huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya, lalo na sa mga pagkakataong kinakailangan ng ibang tao ang ating suporta at pangunawa. Ngunit paano natin maipapakita ang ating pananampalataya sa ating mga aksyon? Una, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Maaari tayong maging mga kamay at paa ng Diyos dito sa lupa. Sa simpleng gawain ng pagbibigay, pagtulong o pakikinig sa mga taong may suliranin, nagiging daluyan tayo ng Kanyang pagmamahal. Ang mga maliliit na bagay ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Isang ngiti, isang salitang nakaka-inspire o kahit simpleng presensya sa tabi ng isang kaibigan ay maaaring maging liwanag sa madilim na sandali. Pangalawa, alalahanin natin na ang ating mga panalangin ay makapangyarihan. Sa bawat pagdulog natin sa Kanya, hindi lamang tayo humihingi, kundi tayo rin ay nagpapahayag ng ating pagtitiwala. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at Siya ay kumikilos sa mga hindi nakikita at hindi natin nauunawaan. Kaya't patuloy tayong magdasal, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga kapatid. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging mga tagapamagitan, nagdadala ng mga kahilingan ng iba sa harapan ng ating Ama sa Langit. Sa ating paglalakbay, mahahanap natin ang mga pagsubok at mga pagkakataon upang patunayan ang ating pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Tandaan natin na ang mga pagsubok ay hindi katapusan, kundi simula ng bagong kabanata. Sa bawat hamon, maaari tayong matuto, lumago at maging mas malapit sa Diyos. Ang bawat tagumpay ay isang patunay ng Kanyang katapatan. Sa wakas, hinihimok ko kayong dalhin ang mensaheng ito sa inyong mga puso. Maging matatag sa pananampalataya at hayaang ang bawat araw ay maging pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa inyong buhay. Sa mga darating na araw, ipagpatuloy natin ang pagninilay at pag-aaral ng Kanyang salita. Huwag nating kalimutan na tayo ay nilikha para sa layunin at ang ating buhay ay isang patotoo ng Kanyang kadakilaan. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Ang ating mga buhay ay maaaring maging mga ilaw sa dilim at sa ating mga kamay, ang pag-asa ng Diyos ay maaaring kumilos. Patuloy tayong magtiwala at
Umasa sapagkat ang ating Diyos ay tapat at siya ay hindi kailanman nagkukulang. Magsimula tayo ngayon, pahalagahan ang tawag ng Diyos at tumugon sa kanyang mga paanyaya sa ating buhay.